Pag-usapan natin ang theories of crime causation. Simulan natin sa classical school. Bago pumasok sina Cesare Beccaria at Jeremy Bentham noong 18th century, ang hustisya ay nakabase sa relihiyon at emosyon. Puro torture at demonic possession ang dahilan ng krimen. Sinira ng classical school ang lumang paniniwalang yan sa pamamagitan ng pagpapakilala ng free will at rational choice. Ang tao ay hindi sinasapian, ang tao ay nag-iisip. Noong binuo ni Bentham ang utilitarianism, binigyan niya ang tao ng hedonistic calculus. Ibig sabihin, bago pumatay o magnakaw ang isang tao, nagmamatematika muna ang utak niya. Gaano kalaki ang kikitain ko rito kumpara sa hirap kapag nahuli ako? Dahil dito, nagbago ang tingin sa parusa. Ang parusa ay hindi na parang maghigante, kundi para maging deterrent. Isang psychological na harang. Kaya pinupush nila ang proportionality principle. Kung ang parusa ay mas mabigat lang ng kaunti sa sarap na makukuha sa krimen, rational ang tao, kaya iiwas siya. It targets the mind of the potential offender. Yan ang classical school. Pero pagdating ng 19th century, may problema. Bakit may mga taong paparusahan mo na bumabalik pa rin sa krimen? Doon nagrevolusyon si Cesare Lombroso at binuo ang positivist school. Sabi niya, mali ang classical. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip ng rational. Dito pumasok ang filosofiya ng determinism. Ang behavior natin ay hindi free choice kundi determined o kontrolado ng mga persang internal at external. Ginamit ni Lombroso ang scientific method. Sinukat ang bungo, panga at braso ng mga preso. Binuo niya ang theory ng atavism, kung saan ang kriminal ay itinuring na evolutionary throwback o hindi sapat ang pagka-evolve bilang tao. Ang mga physical abnormalities o stigma na nakikita sa kanila ay hindi sanhi ng krimen, kundi indicators na ang tao ito ay biologically predisposed na maging kriminal. It shifted the focus from the crime to the criminal. Yan ang positivist school. At dahil sa positivist school, lumalim ang biological theories. Hindi na lang ito basta hugis ng bungo, tinignan na ang microscopic elements natin. Halimbawa, ang XYY chromosomes theory. Ang normal na lalaki ay XY. Ang may XYY ay may extra na Y chromosome, ang tinatawag na supermale. Ang logic dito ay ang Y chromosome ang nagpapadala ng male traits. Kaya ang extra ito ay pwedeng magdulot ng abnormal na taas ng aggression at physical energy. Para mapatunayan kung genetics nga ba o paligid, ginamit ang twin and adoption studies. Kung ang magkapatid na magkaiba ang kinakalakihang pamilya pero pareho pa ring naging kriminal, ibig sabihin mas malakas ang nature o yung genes kaysa nurture or the environment. Idagdag mo pa ang pag-aaral ng neurological at hormonal levels tulad ng testosterone na nagpapatunay na ang chemical sa katawan ay pwedeng sumira sa ating impulse control at judgment. So that is biological theories. And kung ang biology ay nakatutok sa laman at dugo, ang psychological theories naman ay nakatutok sa dysfunction ng isip. Si Sigmund Freud ang nagpaliwanag nito gamit ang psychoanalytic theory. Sabi niya, ang personalidad natin ay may tatlong nag-aaway na elemento. Ito ang id, ego at superego. Ang tao ay pinanganak na puro id, puro instincts, sarap at aggression. Habang lumalaki, dapat nagde-develop ang superego o ang moral compass natin sa pamamagitan ng gabay ng magulang. Ang krimen ay nangyayari kapag nagkaroon ng weak o underdeveloped superego. Kapag walang boses sa loob ng utak mo na nagsasabing mali yan, ang id ang masusunod. Kaya magpapakaasa ang tao sa impulse niya.
Ito ang nagiging ugat ng personality disorders at mental illness kung saan ang isang individual ay hindi na nakakakita ng pagkakaiba ng tama sa mali. So that is psychological theories of crime. And noong pumasok naman ang 20th century, napansin ng mga eksperto na ang biological at psychological theories ay masyado siyang individualistiko. Bakit may mga lugar o komunidad na kahit palitan na kahit palitan mo ang mga nakatira, mataas pa rin ang crime rate? Dito isinilang ang sociological theories. Dito, ang core argument dito, crime is a social product. Hindi ang selula o ang utak ng tao ang may sakit, kundi ang lipunan, ang environmental factors gaya ng talamak na kahirapan at ang social structure o ang hindi pantay na distribusyon ng yaman ang lumikha ng sitwasyon kung saan ang paglabag sa batas ay nagiging normal na paraan ng mabubuhay. Ang kultura at pamumuhay ay naipasa o may cultural transmission ng maling values sa loob ng grupo. Lipunan ang naghuhubog sa kriminal. Yan ang sinasabi sa sociological theories. Dito naman tayo sa Chicago School. Kung dito sa sociological perspective, nanguna ang Chicago School nina Shaw at Mackay. Ginamit nila ang ecological approach. Hinahintulad nila ang komunidad ng tao sa isang ecosystem ng halaman at hayop. Binuo nila ang concentric zone model at nakita nila ang zone of transition, ang sentro ng krimen. Bakit? Dahil ito ang pinakamahirap na lugar. Tabi ng mga pabrika kung saan ang mga tao ay paalis-alis o may mataas na populasyon or population turnover. Dahil walang permanenteng nakatira, nagkakaroon ng social disorganization. Nawawalan ng lakas ang mga formal na institusyon tulad ng neighborhood watch o ugnayan ng mga magkakapitbahay. Kapag walang pagkakaisa ang komunidad, nawawalan sila ng kakayahang kontrolin ang sarili nilang kabataan at doon na pumapasok ang breakdown ng batas. Yan ang sinasabi dito sa Chicago School. Paano naman kung maayos ang komunidad pero ang mismong kultura ang may problema? Diyan papasok si Robert Merton sa kanyang strain theory. Kinuha niya ang konsepto ng anomy o normlessness mula kay Durkheim. Pero inapply niya ito sa pangarap ng tao. Sabi ni Merton, ang kultura ay nagbibigay sa atin ng goals. Halimbawa, ang tinatawag na American Dream o ang maging mayaman at matagumpay. Pero ang panlipunang struktura naman ay hindi nagbibigay ng pantay na means o legal na paraan, gaya ng dekalidad na edukasyon o magandang trabaho para sa lahat. Ang gap o disconnect sa pagitan ng pangarap mo at ng kakayahan mong maabot ito ng legal ang lumikha ng strain o matinding psychological na stress. Para maibsan ang stress na ito, napipilitan ang taong maghanap ng ibang daan. Yan ang strain theory. Para mas maunawaan natin ang strain, hinati ito ni Merton sa 5 modes of adaptation. Paano ba sumasayaw ang tao sa mabigat na tugtog ng lipunan? I'm so sorry, strain tayo. Ang karamihan ay conformist. Tanggap ang pangarap, tanggap ang hirap ng legal na paraan. Pero kapag ang strain ay masyadong mabigat, lumilitaw ang innovation. Sila ang utak kriminal. Gusto pa rin ng yaman. Pero dahil sarado ang legal na pinto, gumamit ng illegal na paraan. O yung tatawag natin na means. So, tulad ng white-collar crime o robbery. Ang ritualism naman ay ang mga sumuko na sa pangarap pero takot lumabag sa batas. Kaya mechanical na lang kung magtrabaho. Ang ritualism ay ang ganap na pagtalikod sa lipunan tulad ng vagrants o malalang drug addicts, habang ang rebellion naman ay ang hayaang pagbuwag sa lumang sistema para palitan ito ng bago. So that is strain theory.
So kung si Merton ay nakatutok sa stress, si Edwin Sutherland naman sa differential association theory ay nakatutok sa edukasyon. Ang pinakapundasyon ng teoryang ito, criminal behavior is learned. Walang pinanganak na marunong mag-hotwire ng kotse o magpekeng tseke. Natututunan ito. At hindi ito natututunan sa media lang, kundi sa loob ng intimate personal groups, ang mga taong pinakamalapit sa atin tulad ng pamilya o barkada. Ang critically analyzed point dito ay ang excess of definitions. Hindi lang technique ang natutunan mo, kundi pati ang attitudes at rationalizations. Kapag ang naririnig mo araw-araw mula sa mga taong pinapahalagaan mo ay okay lang magnakaw sa mayaman, madami naman silang pera, mas madami kang definisyon sa pabor sa paglabag sa batas. Kapag mas mabigat ang timbangan ng pabor sa kriminal kaysa sa pagsunod ng batas, automatic na magiging delinkwente ang isang tao. Next, the social control theory. So, binaliktad naman ni Travis Hershey ang usapan sa social control theory. Sabi niya, huwag nating itanong kung bakit sila nagiging kriminal. Lahat naman tayo may natural na drive na kumuha ng shortcut o lumabag sa batas kapag madaling makuha. Ang totoong tanong, bakit ang karamihan ay sumusunod pa rin sa batas? Sumusunod tayo dahil sa ating social bands, ang mga tali na nag-uugnay sa atin sa lipunan na binubuo niya sa ACID elements. Ano nga ba ito? So, kung may attachment ka sa magulang mo, iisipin mo ang kahihiyang dadalhin mo sa kanila. That is attachment. The emotional ties to significant others, to your family or peers. Kung may commitment ka sa iyong pag-aaral para maging criminologist, alam mong isang huli lang ng pulis, burado na ang pangalan mo. So that is commitment po. Kung puno na ang involvement kung puno ng involvement mo sa mga legal na bagay, wala ka ng espasyo para sa masamang gawain. At kung malakas ang believe mo sa batas, may internal barrier ka. Criminal ang isang tao hindi dahil may nagtulak sa kanya, kundi dahil naputol ang mga taling ito na nagpapanatili sa kanya sa tamang landas. So yan po ang social control theory. Kay Howard Becker naman sa labeling theory, ang focus ay ang epekto ng mismong hustisya at lipunan sa isang tao. Tinitignan dito kung paano ang pagtrato natin sa isang tao ay nagiging sanhi ng kanyang pagkasira. Nagsisimula ito sa primary deviance, isang simpleng pagkakamali o pagka-bad boy o pagka-bad girl na hindi pa bahagi ng pagkatao mo. Pero kapag nahuli ka at binansagan kang kriminal o salot, nagkakaroon ng stigmatization. Ang reaction ng lipunan ay permanenteng ikulong ang identidad mo sa label na yan. Dahil sarado na ang mga legal na oportunidad para sa isang may record, diyan napapasok ang self-fulfilling prophecy. Tatanggapin ng tao ang label, sabi niyo, criminal ako, sige. So, tinatanggap na nung tao yung label niya na pag sinasabihin siyang criminal, parang, sige, papanindigan ko na lang kung yan yung tingin niyo sa akin. Yan, dyan yun. Yung parang tinatanggap niya na kung yun yung tingin niyo sa akin, sige, paninindigan ko. So, ito ang nagtutulak sa kanya na mas malubhang secondary deviance. So, yan po ang labeling theory. Dito naman tayo sa conflict theory. Dito naman, tingnan naman natin ang macro level perspective gamit ng conflict theory na hango sa Marxist ideology. Dito, tinatanggihan ang ideya na ang batas ay binuo para sa kabutihan ng lahat. Ang lipunan ay binubuo ng nag-uumpugang mga uri, ang mayayaman at ang mahihirap. Ang ruling class o ang wealthy elite ang may hawak ng kapangyarihan na gumawa ng batas. Kaya ang analysis dito ay simple lang. Laws
protect the powerful. Ang mga gawaing madalas gawin ng mahirap ay pinaparusahan ng mabibigat, habang mga korupsyon at krimen ng malalaking korporasyon ay madalas daanin lang sa multa. Sa pananaw ng radical criminology, ang krimen ay hindi deviance kundi isang anyo ng political act, isang hindi direktang rebellion ng mga naapi laban sa sistemang nagmamay-ari ng yaman. Sa tingin niyo, tama ba yan? About dito sa conflict theory. So, next is 13 activist theory. So, dito naman, sa routine activist theory ni Cohen and Folsom, sabi nila hindi natin kailangan suriin ang malalim na psikolohiya o kasaysayan ng tao. Ang krimen ay nangyayari dahil sa organisasyon ng ating lipunan sa pang-araw-araw. So, kailangang magtagpo ang tatlong elemento sa parehong oras at lugar. Meron tayo ditong motivated offender, suitable target, and absence of a capable guardian. Isang motivated offender na laging mayroon naman sa paligid. That one. A person with both the intent and capability to commit an offense. Then, suitable target. So, isang suitable target gaya ng mamahaling cellphone na naiwan sa ibabaw ng mesa. At ang absence of a capable guardian. So, walang bantay, walang nakakita. Ang teorya na ito ay napaka-importante sa krimen ngayon, lalo na sa modernong panahon kung saan ang pamumuhay natin tulad ng laging pag-alis ng bahay o pagiging aktibo online ay natural nang nagpaparami ng crime opportunity. Bawasan mo ang oportunidad, bababa ang krimen kahit hindi mo baguhin ang ugali ng tao. Pero syempre, kung hindi naman kasi sa'yo ang isang bagay, huwag mo nang kunin. Ganon din naman kadali. Diba? So, but that is routine activities theory. So, next is the rational choice theory. So, kambal nito ang routine activities theories, kambal nito ang rational choice theory ni Cornish and Clark. So, naalala nyo ang classical school? Ito ang modern and mas pulidong version po nito. Ang salarin ay isang rational na aktor na gumagawa ng cost-benefit analysis. Ang pagkakaiba nito sa lumang classical school ay ang pagiging crime specific. Ibig sabihin, ang isang magnanakaw ay hindi lang nag-iisip kung magnanakaw ba siya sa pangkalahatan, kundi tinuturi niya ang bawat krimen bilang isang business transaction na may sariling situational factors. So tinitignan niya kung for example, may aso ba sa bahay na ito? Gaano kabilis ang responde ng pulis sa lugar nito? May CCTV ba? Ang desisyong gumagawa ng krimen ay nakadepende sa agarang kondisyon ng kapaligiran na nagpapakita kung mas malaki ba ang personal benefit kaysa sa tsansa ng parusa. So, parang modern version lang siya ng classical school, itong rational choice theory. At ang panghuli ay ang life course theory. Dito naman ng life course theory na Samson and Laob, ang pinakamalaking ambag ng teoryang ito ay ang ideya na ang tao ay nagbabago. Ang isang kriminal sa edad na 18 ay pwedeng maging isang huwarang mamamayan sa edad na 30 sa pamamagitan ng pag-aaral ng trajectories o ang takbo ng buhay mo at transitions, mga yugto gaya ng pagtatapos, paghahanap ng trabaho o pagpapakasal. Nakikita natin na ang tao ay pwedeng makatagpo ng tinatawag na turning points. Ang isang delinquent na nakahanap ng isang matino at permanenteng trabaho o kaya ay nagkaroon ng mapagmahal na pamilya ay biglang magkakaroon ng bagong social bonds. Mas malaki na ang mawawala sa kanya kapag gumawa siya ng krimen. Ang unti-unting prosesong ito ang paglayo sa krimen habang tumatanda ang tinatawag nating desistance. So, diyan po nagtatapos ang ating malalim na pagsusuri sa mga theories of crime causation.